Balikan po natin ang report kaugnay sa mga pagbabago sa hanay ng gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa linya ng telepono si Clazel Padilla para sa detalye. Clay? Yes, Audrey, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Ito ang inanunsyo ng Malacanang ngayong araw kasunod ng pagkakadawit ng dalawang opisyal sa maanumalyang proyekto kontra baha. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, voluntaryo nagsumite ng resignation letter sina Bersamin at Pangandaman bilang delikadesa at para bigyan daan ang investigasyon sa flood control scam. Kamakailan lamang, Audrey, ibinunyag ni dating ako Bicol Party List Congressman Zaldi Con na si Pangandaman umano ang nag-abot ng pensahe ni Pangulong Marcos na magsingit ng 100 bilyong pisong proyekto sa 2025 national budget. Habang si Bersamin naman, pinangalanan ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na isa umano sa tumanggap ng kickback sa mga proyekto kontra baha. Sabi ni Castro, ito marahil ang nag-udyok sa kanila na bumaba sa pwesto. Ang pagtanggap naman sa kanilang resignation ay refleksyon umano sa layunin ni Pangulong Marcos na patatagin ang pamahalaan, pagbutihin ang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno, tiyakin ang stability, oportunidad at seguridad sa bawat pamilyang Pilipino. Samantala, Audrey, kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ni Bersamin na tumayo noon bilang Chief Justice at nag-ambag-anya ng kanyang decades of wisdom. Pinasalamatan din si Pangandaman dahil sa napapanahong paglalabas ng pondo sa mga kinakailangang programa ng bansa. Samantala, itinalaga, Audrey, ni Pangulong Marcos bilang bagong Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto, habang si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go ang tatayong finance chief. Pamumunuan naman bilang officer in charge ni Yusek Rolando Toledo ang Department of Budget and Management. Tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi maantala ang operasyon ng gobyerno. Siniguro niya na hindi madadelay ang rollout ng budget para sa susunod na taon. Magpapatuloy ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad at gugulong ang mga economic at social programs na makatutulong sa bawat Pilipino. Yan ang munang pinakahuling balita mula rito sa Maynila. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Padilla.